Faye at magandang umaga sa inyong lahat, no? Sana ay naririnig ako, i-share ko ang aking screen. So, sabi nga po ni Ma'am Will kanina, no, tatlo ang ating lecture o panayam ngayong umaga, no? Magsisimula po tayo sa mga kwento, akin po 'yon, tapos si Ma'am Tin ay sa mga kasarian at si Sir Rex naman ay sa mga katawan, no? At ang panayam o ang aking lecture para ngayong umaga ay pinamagatang mga kwentong hashtags, isang rhetorical na pagsusuri ng mga internet hashtag sa pang-araw-araw. Pero bago tayo magsimula, no, tatanungin ko muna kayo, ano ang hashtag nyo para ngayong araw ng Sabado? No? I'm sure maaga pa, kakatapos lang ng ating work week. No? So sa ating comment section, pakilagay naman ang hashtag nyo para ngayong araw. No? So kahit na anong hashtag yan, mamaya babasahin ko. No? Iwanan lang natin sa ating comment section. So para ngayong araw, gusto kong makita, no? Ano nga ba yung importansya ng hashtag bilang pang-araw-araw na komunikasyon sa ating iba't ibang virtual platforms? Ayan, may mga sumasagot na, no? Sabi ni Wilmar, Lablab Pasinati, sabi ni Felicissimo, Czech Republic. Yes, tayong mga teachers, na alam natin yung Czech Republic. Sir Richard, sabi niya hashtag kaalaman. No? So sana punong-puno ng kaalaman ang araw na ito. So para sa iba, iwanan nyo lang yung inyong mga hashtags mamaya. Babasahin natin sila. Okay, so ngayong araw, sa loob ng 40 minutes o 40 minuto, no, pag-uusapan ko yung ano ba yung importansya ng disiplina ng retorika at paano ito inaangkop or ginagamit, no, doon sa ating pag-aaral ng mga hashtags, no, at paano natin magagamit ang retorika upang magsimula, no, ng mga panibagong hashtags din na meron tayo. So bago tayo magsimula, no, gusto ko lang din sabihin na kaming tatlo, si Ma'am Ten, si Sir Rex at ako ay galing kami sa Departamento ng Komunikasyong Pasalita at Sining Panteatro. At sa DSCTA, no, meron kaming dalawang programa. Siyempre meron tayong speech communication, kami yon ni Ma'am Ten at ni Sir Rex, at ng theater arts. So ano nga ba yung pinag-aaralan namin sa DSCTA? No? Sa DSCTA, pinag-aaralan namin ang speech communication or komunikasyong pasalita or kung paano nga ba ginagamit ang iba't ibang verbal at non-verbal na mga mensahe upang makaapekto sa ibang mga tao. So, napaka-importante noong pananaw, no, ng komunikasyon kasi tayong lahat, no, bilang mga tao, sinasabi na yung komunikasyon daw yung nagpapaiba sa atin mula sa ibang mga nilalang dahil nagagamit natin ng mahusay, epektibo at malaya ang mga salita, no, at ang mga non-verbal na ating mga simbolo upang makaapekto sa isa't isa. At sa speech communication, no, meron kaming dalawang areas of concentration. Ito na nga yung rhetoric and performance. Ito yung focus natin ngayong araw. At meron din tayong interpersonal at instructional communication. So, para din, no, dun sa mga naghahanap din ng further studies or graduate studies, no, ito yung mga ino-offer or binibigay at itinuturo ng DSCTA mula sa MA at hanggang sa PhD level. So kung makikita natin, no, ang focus ko ngayon ay ang retorika. So ano nga ba yung retorika? No? Ano ba yung rhetoric at ano yung pinag-aaralan natin sa disiplina at sa teorya ng retorika? Masasabi natin ang retorika ang isa sa mga pinakaunang disiplina. No? May mga nagsasabi ito ay siyensya, may mga nagsasabi ito ay arts, no? Pero isa sa mga unang napag-aralan ang retorika noong panahon pa ni Aristotle at sinasabing ang retorika ay ang kakayanan ng mga tao na makapagtuklas ng mga pamamaraan na hikayatin ang iba pa sa alinmang sitwasyon, no? Sabi ni Aristotle, lagit-lagi na merong tayong aim, no? May lagi tayong merong layunin na hikayatin ng ibang tao na gawin o isipin ang gusto nating gawin nila or isipin nila. Noong panahon ng mga Griego, mga ancient Greeks, no, sinasabi ni Aristotle na ang pinaka-importanteng parte ng komunikasyon ay ang tagapagsalita o ang source, no, ng mensahe. Dahil kapag magaling ka daw na isang tagapagsalita, no, malaki daw ang impluwensya mo doon sa kagustuhan o doon sa mga ginagawa ng mga tao sa paligid mo. So napaka-importante nung relasyon, no, ng tagapagsalita, ng mensahe at ng tagapakinig, lalo na sa retorika. Sinasabi din, no, ang rhetoric daw yung art of persuasion. No? Kaya sinasabi nating art kasi walang isang sagot. So pag tinatanong natin, ano ba yung pinaka-epektibong panghikayat? No? Ano kayong pinaka-epektibong kaya nating
pagawa sa isang tao yung gusto nating pagawa sa kanya. So sinasabi ni Aristotle na isa itong art, no? Kasi wala naman talagang isang sagot sa tanong na ito. Nakabase ito lagi, no, sa sitwasyon kung saan ikaw ay nanghihikayat ng ibang mga tao. So siguro example dyan na maganda ay alam natin, no, noong tayo yung mga estudyante pa, alam natin kung kailan ang pinakamagandang timing na humingi ng additional allowance o additional na baon sa ating mga magulang, no? Lagi kong tinatanong sa mga estudyante ko, kailan ba pinaka-epektibo or pinakamaganda yung timing o panahon, no? Na hikayatin mo yung magulang mo, na bigyan ka ng dagdag na baon. So lagi nilang sinasabi, kapag good mood po yung parents ko, o kapag kakalinis ko lang po ng kwarto ko, or kapag mataas yung grades ko sa exam, no? So tayong mga tao, napaka-sensitibo natin na may mga oras, may mga mensahe na mas epektibo kaysa sa iba, no? At ito yung sinatawag nating retorika. Sinasabi nga ni national artist Virgilio Almario, no? Sinabi niya na ang daming iba't iba ding pakahulugan ng retorika sa ating sariling wika, no? Sinasabi na pwede itong pagsunod, pagsang-ayon, pwede rin sinasabi itong panghimok, pang-akit, pang-udyok, panghikayat, pag-imok, pagkumbinsi, at perswasyon. No? So makikita natin na yung retorika, napaka-importante ito kasi dapat lagi tayong bukas at lagi tayong aware, no, na merong mga tao na tayo ay hinihikayat lalo na sa ating panahon ngayon, no? So, itong paggamit natin sa retorika, hindi lamang ito nakabase sa mga talumpati, no? Kasi nung panahon ni Aristotle, ang retorika lagi lang siya or mas madalas siyang gamitin, no, para pag-aralan kung paano nga ba sumulat at mag-perform ng isang speech o talumpati. Pero ngayon, no, mas lumalaki na at mas nakikita natin na ang retorika pala ay pang-araw-araw na nangyayari kasi hindi rin naman tayo araw-araw nagbibigay ng speech, 'di ba? Pero makikita natin, no, na hanggang merong mga source or may mga speaker na gusto tayong hikayatin, no, hanggang may mga mensahe na nabubuo at hanggang may mga audience, no, na nakikinig at naiiba yung kanilang pananaw, meron at meron ang retorika, no? Dapat ito ay tanong ko sa inyo pero para mabilis na lang, no? Nasaan ang retorika sa politics or sa campaigning, no? So makikita natin na itong mga kandidato na ito, no, lagi tayong pinapersuade at lagi tayong hinihikayat na syempre iboto sila, no, at suportahan sila dahil upang manalo sila sa eleksyon, no? So alam natin noong mga nakaraang eleksyon, syempre merong mga nangako ng 20 pesos na bigas, no? Rhetoric 'yon kasi aalamin nila ano nga ba yung kagustuhan ng mga botante para tayo ay iboto nila, no? Meron ding mga nangako ng tapat na gobyerno, 'di ba? May mga nangako ng um, iba't ibang mga issue, no? So makikita natin na ang mga politiko gumagamit din sila ng retorika upang tayo hikayatin na iboto sila. 'Di ba? At meron kaming programa, no, sa DSCTA noong 2022 elections, ito yung tinatawag na Persuasion and the Polls, no? At nag-usap-usap yung mga eksperto sa retorika at sa iba't iba pang mga bagay kung paano nga ba yung mga maliliit na detalye or yung mga pang-araw-araw na mensahe, kagaya ng jingle or mga kanta, 'di ba? Ang dami mga sumikat na kanta noong 2022 elections. Yung mga damit, no, yung kulay pink, kulay red, kulay green, no? At yung mga protest slogans, paano nga ba sila nakakaapekto sa ating pagboto? So, ito ay nasa DSCTA website, so kung gusto niyo panoorin mamaya, maaari niyo siyang puntahan, no? At syempre, isa pa sa mga pang-araw-araw na panghihikayat sa atin, no, itong mga sale, no? I'm sure marami kayong nabili noong 11-11, noong 12, ngayong 12-12 na paparating, no? So makikita natin kahit pala sa ating mga cellphone ay may mga nangyayaring panghihikayat o retorika, no? So, makikita natin na mula kay Aristotle na sinasabi niya ang retorika ay madalas ginagamit sa talumpati, sa speech, no? Kakonekta siya ng demokrasya. Nakikita natin ang panghikayat pala ay nangyayari na sa pang-araw-araw, lalo na sa ating mga cellphone, no? Ang dami na ngayong influencers, ang dami na ngayong YouTubers, no? Pati yung mga politiko natin nagiging influencers na rin. So hanggat may kagustuhan tayong ipagawa o ipaisip sa iba, meron tayong paggamit ng mensaheng pinagpaplanuhan at meron tayong laging layunin, no? So makikita natin itong mga bagay na ito ay nagkakaisa, no, para sabihin na ang komunikasyon pala hindi lang siya to inform, no, or to entertain,
pero to persuade. So ibig sabihin, pagkatapos nating mag-usap-usap, pagkatapos nating gumawa ng mensahe, lagi tayong may iniisip, ano ba yung gusto kong ipagawa doon sa aking tagapakinig or sa aking mga audience, no? So, pasok natin ngayon yung hashtag, no? Sabi ni Ma'am Will kanina, paano nga ba yung personal na hashtag mo lang ngayon ay paano siya nagiging rhetorical? Paano kanya napapagalaw, no? Paano kanya napapaisip, 'di ba? Lalo na ngayon usong-uso yung tinatawag nating doom scrolling, 'di ba? Na parang nasa cellphone ka lang, no? Basa-basa ka sa Facebook man 'yan, sa Twitter or X man 'yan, Instagram or TikTok, no? So alam ko na alam natin kung ano na yung hashtag, no? So pag gumagamit tayo ng hashtag online, no, nagiging daluyan ito ng mga pag-uusap-usap, no? Nagugrupo niya or naitatag niya, no, iorganisa niya, nako-collect niya, no, lahat ng mga pananaw, ng mga mensahe, ng mga kwento ng mga tao na kahit hindi tayo magkakakilala, no? Pagkalinik mo yung hashtag na ito, pwede mong sabihin dito yung kampanya mo, yung advokasya mo, even yung pagpapatawa, no? Mga sentiments natin, mga impormasyon na gusto nating ipakalat, no? Kahapon, tinignan ko yung ano ba yung mga trending hashtags, no? Kasi pag sinabi nating nagte-trend siya, ibig sabihin ang daming mga tao na interested sa kanya, no? So sa Twitter kahapon, ang nagte-trend ay SB19, no? May Stranger Things kasi may bagong season, no? At hashtag Miss International 2025 na nangyari noong nakaraang linggo. Pag pumunta ka naman sa TikTok, no, ang hashtag naman na nagte-trend doon ay Miss Universe, Atisa Manalo. So makikita natin na ito pala yung interest ng mga tao, no? Ito pala yung maraming nag-uusap tungkol sa Miss Universe, sa P-pop, no? At ngayon I'm sure, no, may concert ang Benny, mamaya magte-trend din ang kanilang hashtag. So makikita natin na itong mga hashtags na ito ay pang-araw-araw kasi minsan, no, nilalagay lang natin siya kung saan-saan. Hashtag OOTD, hashtag Throwback Thursday, or minsan, no, nakakalungkot man, ginagamit din natin ang mga hashtags kapag may mga sakuna o bagyo, no, yung mga pangalan ng bagyo, hashtag walang pasok, no, I'm sure lagi natin itong chinecheck para makita natin yung impormasyon at yung updates, no. Ngunit pwede rin natin gamitin ang mga hashtag sa mga socio-political na konteksto, no? Kagaya ng hashtag love wins, no? Noong panahon na pinapasa ang same-sex marriage sa US particularly, no? Hashtag Black Lives Matter, at syempre hashtag trillion pesos march, no? At iba't iba pang mga hashtag gamit ang politika. Makikita natin na yung hashtag, no, hindi lang siya simpleng gagamit ka lang ng number sign at salita, no, lumalaki yung impluwensya niya lalo na kapag gusto natin itong pag-aralan, no. So, mamaya yun yung ating activity, no. So may naisip na ba kayong hashtag na gusto nyong pag-aralan mamayang hapon? So paano natin ngayon na ipapasok yung retorika o panghihikayat sa hashtag, no? Dito pumapasok yung tinatawag nating hashtag activism, no? Sabi ni Xiong, ang hashtag activism daw ay ang paggamit ng hashtag upang suportahan ang isang cause, no? O ang isang advokasya na gusto mong hikayatin yung mga ibang tao na sumali sa iyong advokasya. Ang dami ring nagsasabi na yung hashtag kasi hindi lang siya lokal, no? Hindi lang siya ako at mga kaibigan ko yung nakakakita. Kapag pinopost natin yung hashtag online, no? Sabi nga nila, think before you click, no? Kasi kapag pinost mo yung hashtag mo online, nagkakaroon ka na ng iba't ibang connective action or napapasama na yung hashtag mo sa mga iba't ibang network or connections, no? Isa sa mga magandang example dito yung hashtag Milk Tea Alliance, no? Na nag-post lang, no, yung mga nagproprotesta sa Thailand against sa mga repressive regimes, no, sa kanilang bansa ng hashtag Milk Tea Alliance. Tapos bigla-bigla, no, lumaki yung network ng protesta, nagkaroon ng protesta sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Myanmar at sa iba-ibang bansa, no, na umiinom ng milk tea. So, yung pang-araw-araw nating iniinom, no, ang pang-araw-araw nating kinakain, nagiging hashtag siya at mas nakaka-relate yung mga tao. So, importante, no, na halos mas lumalaki yung impluwensya niya at nagkakaroon nga tayo ng connective action para sa isa't isa. So itong hashtags na ito ay nagkakaroon siya ng panghikayat dahil nakakabuo ito ng mga lugar, no, o mga ad hoc publics. At itong mga ad hoc publics na ito, no, pag translate natin yung ad hoc publics, pansamantalang publiko, no, nabubuo ng mga hashtags na ito, no, hindi lang siya virtual.
nagiging ano siya concrete, no? Nagiging konkreto siyang lugar kung saan yung mga tao na nakakaramdam ng malaking emosyon, no, or gustong sumuporta sa isang advokasya, nagkakatipon-tipon sila sa internet, no, sa Facebook man yan, sa Twitter man yan, upang no, gumawa ng aksyon tungkol sa mga issue na gusto nilang pag-usapan o gusto nilang ayusin, no? So ito yung epekto na rhetorical ng hashtag kasi nakakabuo ito ng mga emotions, no? At ang mga emosyon na ito napaka-importante sa isang protesta o sa isang advokasya, no? So, paano natin pag-aaralan ng hashtag gamit ang retorika? Para din magkaroon tayo ng mas konkretong example, no? Didiscuss ko sa inyo yung dalawa kong papel tungkol sa mga hashtags noong panahon ng COVID-19 pandemic. Throwback tayo pero napaka-importante no, na alalahanin natin kung ano ba yung pinagdaanan natin bilang isang bansa noong COVID-19 pandemic. So, paano ang mga hashtags na ito no, ay mga nagbibigay rin ng kwento, ng moral lesson no, para sa ating lahat. So una, napakaraming hashtags no, na nag-trending, na nabuo noong COVID-19. At dito natin makikita na ang dami palang concerned citizens noong panahon ng COVID-19. Nandiyan yung hashtag #resbakuna, hashtag #masstestingNowPH, at iba't iba pang mga hashtags sa loob ng 2 at 3 taon no, na tayo ay nakakulong sa ating mga bahay dahil sa COVID-19. Makikita natin no, na itong mga hashtags na ito ay hindi lang mga sentimiento o mga trends, ngunit maaari nating itanong ano ba yung mga kwento ng mga hashtags na ito, no? Sino mga nagkukwento, saang lugar nangyayari ang mga kwento, sino ba yung mga character, no? Meron bang bida at kontrabida sa loob ng mga hashtags na ito, no? Ano yung gustong ipagawa sa atin ng mga hashtag at ano yung moral lesson natin habang pinapag-aralan natin ang mga hashtags na ito? Dahil, sabi ni Walter Fisher, no, tayo daw mga tao, tayo ay mga homo narans. So, ibig sabihin, tayo ay mas nahihikayat lalo na kapag may kwentong kasama. No? Kasi daw tayo, hindi tayo basta-basta maniniwala no, sa mga pananaw ng ibang tao. Ngunit, mas epektibo kapag ang mga pananaw na ito o mga mensahe ng panghihikayat ay may kasama laging kwento. No? So ano nga ba ang mga kwento sa loob ng mga hashtags lalo na noong COVID-19? No? Unahin natin yung hashtag #resbakuna. Hindi ko alam kung naaalala nyo pa, no? Pero noong 2020, 2021, napakaunti lang no, nung mga vaccines na available. No? Tapos meron pa tayong prioritization. No? Ayaw natin ng vaccine na ito, gusto natin itong vaccine na ito. No? So itong hashtag #resbakuna, ito ay isang hashtag no, para kumbinsihin tayong mga mamamayan na sabi nga nila, the best vaccine available is the one that is already, the best vaccine is the one already available. No? So itong hashtag #resbakuna, ginamit siya ng gobyerno upang hikayatin no, tayong mga Pilipino na magpabakuna na, no? Kahit na anong bakuna man yan, go mo na, kuhanin mo na siya. No? Sa loob ng mga hashtags na ito, makikita rin natin yung impluwensya no, ng TikTok bilang isang papausbong no, o papalaking platform. No? So noong panahon ng pandemic, lalong mas sumikat ang TikTok no, bilang pastime ng mga Filipinos. At sa loob ng TikTok, dito natin makikita na yung mga ordinaryong tao, nagsha-share sila ng mga kwento no, kung paano nga ba magagamit no ang hashtag para tayong lahat ay mahikayat no na magpabakuna. So ang daming mga users no, mga ordinary netizens na ginagamit yung platform nila at gumagamit ng hashtag #resbakuna. Kumakanta sila, sumasayaw sila, nagli-lip-sync sila ng mga sikat na kanta, no? Kinikwento nila kung paano sila nagpabakuna, kung paano sila nagdesisyon magpabakuna. May mga post din, no, na nagkukwento sila maaaring sa vaccine center mo nga daw makita yung the one mo habang nakapila ka, no? So ito yung tinatawag na organic encounter ng mga kabataan ngayon. So makikita natin na sa loob ng mga hashtags na ito, may mga tagapagkwento no, na para tayong lahat ay mahikayat no, na okay pala ring magpabakuna kasi may mga nakikita na tayo online na nagpapabakuna. Dito rin ginagamit no, naging protesta din yung hashtag #resbakuna no, na dapat daw pantay-pantay yung ating pagkakataon na magpabakuna no, at
dito rin lumalabas yung mga influencers na sinasabi, dapat ka magpabakuna kasi pag hindi ka nagpabakuna at nagkasakit ka ng COVID-19, maaari mong mahawa yung ibang mga tao. So nagkakaroon din dito ng kwento ng mga responsable mamamayan, no? Na kapag hindi ka nagpaiba, no? So may mga values or mga pagpapahalaga na okay, para maging mabuti kang Pilipino, dapat ikaw ay magpabakuna para hindi ka makahawa ng iba. So may mga value ka of bayanihan, may value ka of being a fellow citizen, no? Pagiging makabayan para sa iyong mga kapwa Pilipino. Ang dami rin gumagamit no ng #resbakuna para alisin yung mga fake news no or kontrahin yung mga fake news or pagbibigay ng impormasyon no mga panahon na ito. At makikita natin no kapag nagsa-scroll ka sa TikTok no sa #resbakuna, may mga karakter no na nabubuo mula sa hashtag na ito at may mga roles sila na ginagampanan. So makikita natin no yung gobyerno, ginagamit nila yung #resbakuna, parang sila mismo yung habang sumasayaw at kumakanta, sila mismo yung nagbibigay ng mga importante at mga makatotohanang impormasyon para sa mga mamamayan. So yung gobyerno naging information center siya noong mga panahon na ito, no? Yung mga medical frontliners, ang daming nag-TikTok na doktor at nurse noon, no? Kasi ang daming kumakalat ng fake news, no? So sila yung ang role na ginampanan nila ay mga naging fact checkers sila noong panahon na ito ng COVID-19. At meron din tayong mga content creators, no? Yung mga content creators, ang ganda ng role nila kasi medyo naging sila yung natatakot sa mga tao, naging nanguhula sila na ito yung mangyayari sa bansang Pilipinas kapag hindi tayo nagpabakuna. So alam naman natin yung mga clickbaits, no? Yung mga um, mensahe para i-click natin, i-like natin, i-post natin, no? So ang dami mga content creators na ginamit yung #resbakuna upang manakot ng ibang mga tao na kapag hindi kayo nagpabakuna, ito yung mangyayari sa bansa natin. Pero meron din ng mga content creators na kabaliktaran, no? Na parang, hala, kapag nagpabakuna ka, ito yung mga mangyayari sa iyo, no? May mga sakit na madadagdag and so on and so forth. So makikita natin no, na hashtag siya pero may mga nabubuong karakter, may mga nabubuong kwento, may mga moral lesson no na mabubuo at makikita tayo pag pinag-aralan natin ito gamit ang retorika, no? So nabubuo ang mga kwento at karakter sa loob ng mga hashtags, no? So meron tayong leader ng information, meron tayong nagpapakalat ng fake news, meron tayong mga content creators no na nagiging um, importante rin yung role nila, no? Hindi man sila expert sa health, pero sila mismo yung nagsasabi na ito yung mga nabasa namin before, no? Pero ang susunod nating tanong ay, ano nga ba yung epekto lalo, no, ng hashtag na ito at mga kwento na ito sa mga tagapagbasa natin? Kasi dito natin makikita ngayon yung retorika, no? Na may mga kwento, pero ano nga ba yung impact, no? Ano nga ba yung epekto ng mga kwento na ito dun sa mga nagbabasa ng tweets ng TikTok or ng mga hashtags na nabubuo. So isa pa sa mga pinag-aralan ko noong COVID-19 pandemic ay ang hashtag #MassTestingNowPH, no? Para din mag-throwback tayo, ano ba ito? So noong mga unang panahon, noong mga March 2020, March 2020 hanggang mga latter part ng 2020, no? Yung mga mass testing or yung mga testing kits ng COVID, napaka bihira lang niya, napakamahal niya, no? So, itong #MassTestingNowPH, no? Ito ay nag-trend noong March, April, May ng 2020 para sabihin na kapag ikaw ay nasa vulnerableng sektor o ikaw ay nasa sektor na laging lumalabas sa bahay, dapat may karapatan kang magpa-test, no? Para alam mo kung ikaw ba ay COVID-19 carrier noong panahon na iyon. So ang daming mga debate, no? Kasi maraming sinasabi, pag ba mass testing, dapat lahat ng 110 million Filipinos itetest mo, no? Yun yung ibang pananaw ng mga tao. Yung ibang mga tao ang pananaw naman nila, hindi, no? Dapat yun lang mga frontliners, yung mga lagi lang nasa labas, yung mga kailangan ng serbisyo, sila yung lagi dapat itetest. So itong #MassTestingNowPH, ito ay isang protesta, no? Simpleng message lang siya pero siya ay nag-trend at naging protesta at nagkaroon din ng iba't ibang diskurso kaugnay nito, no?
So, dito natin makikita ngayon na may tatlong epekto ang retorika, no? May forensic, may epideictic, at may deliberative rhetoric, no? Itong mga sangay ng retorika, sinasabi natin na kapag binabasa mo yung mga tweets, yung mga hashtags, yung mga mensahe, at ikaw ay masyado na no naapektuhan ng mga nababasa mo. Dito pumapasok ngayon na ang mga kwento pala sa loob ng hashtags ay merong epekto sa totoong buhay. At itong epekto na ito ay maaari nating pag-aralan gamit ang tatlong sangay ng retorika na forensic, epideictic, at deliberative. No? At iisa-isahin natin siya ngayon. So pag sinabi nating forensic rhetoric, ito yung nangyari sa past, no? O sa, ano ba ang Tagalog ng past? Sa ano yung nangyari sa nakaraan. Ayun na pala sa aking PowerPoint. So makikita natin, no, pag makikita yung forensic rhetoric kapag sinasabi natin, ano ba yung ginawa ng mga tao sa nakaraan, no? At may nagawa ba silang mali? Ano ba yung nagawa nilang mali? Sino ba yung dapat nating husgahan, no? At ano yung dapat nating gawin bilang mga mamamayan doon sa mga nagkamali dati. So pag pinag-aralan natin ang forensic rhetoric, no, na ang ng mga tweets na ito, lumalabas doon sa hashtag Mass Testing Now PH at sa mga kwento sa loob ng Mass Testing Now PH na yung mga nagtitweet, no, sinasabi nila na yung mga politiko, no, at yung mga pamilya nila na nakapag-test noong kahit konting-konti pa lang yung pwedeng i-test, sila yung mga sinasabing guilty at VIP politicians, no? So lumalabas dito na yung mga kwento na ito no ng mga pribilehiyo ng mga politiko at mga pamilya nila, no, para makapag-test kahit hindi sila frontliners or kahit hindi sila essential workers during that time, no? Ay dapat guilty sila, no, kasi inaalasan nila ng karapatan yung mga mas kailangang i-test. So makikita mo, mga kwento ito, pero gusto ng mga tweets, no, na, lalo na sa forensic rhetoric, na husgahan natin yung mga taong na may nagkamali o may ginawang masama noong mga panahon na ito. No? So may mga example tweets ako dito na maaari niyong basahin, no? Kagaya nitong kay at Tall Thin Guy, no, na sinasabi niya, privilege na ngayong yung COVID-19 testing tapos ang nauuna pa yung mga politiko at yung mga pamilya nila. So sila yung mga guilty, no? Sila yung mga dapat nating husgahan ngayong panahon na ito, no? Yung epideictic naman ay tungkol sa kasalukuyan, no? So kung yung forensics, tinatanong natin sino yung may kasalanan, yung epideictic, sinasabi natin sino yung dapat nating purihin, sino ba yung may nagawang tama sa panahon na ito, sino yung mga character na dapat nating bigyan ng papuri o ng magagandang salita, no? Ano yung dapat nating ipagdiwang? Ano yung dapat nating pahalagahan, no? So sino ba yung importante ngayon sa panahon na ito? So kapag epideictic rhetoric naman yung epekto ng mga kwento, no, noong panahon ng COVID-19, lumalabas na yung mga tweets, ang daming nagsasabi na ang dapat nating pahalagahan, ang dapat nating bigyan ng papuri ay yung mga frontliners, no? Lalo na mga nurse, mga doktor, no? Na kahit na pagod sila, na kahit na maliit yung sweldo nila, no? Sila'y pumapasok, no? Kahit na life or death experience, no, yung COVID-19 pandemic, lalo na nung mga unang panahon. So makikita natin sa tweets, no, kagaya nitong kay Yeye Boy, no, na yung mga medical frontliners, tinatawag silang modern day heroes, no. So nagkakaroon tayo ng panghihikayat na itong mga tao na ito, no, pag binabasa mo yung mga tweets, oo nga, no, sila pala yung mga modern day heroes kasi sila yung nagbibigay ng sarili nilang buhay para mapanatili na safe tayong lahat, no? At sinasabi din dito, no, sa epideictic rhetoric na importante yung mga kahalagahan ng pagkakaisa, ng katotohanan bilang mga katangian ng isang hero, 'di ba? So ikaw pag nagbabasa ka, oo nga no, pwede mo ma-realize na sila nga yung mga modern day heroes, pero pwede mo ring hikayatin ka no ng mga tweets na ito na oo nga no, dapat pala ako manatili na lang ako sa bahay ko para hindi ko na dagdagan pa yung burden or yung bigat no para sa mga medical frontliners natin, no? At ang ikatlong epekto ng retorika ay ang deliberative rhetoric, no? Pag sinabi naman nating deliberative rhetoric, ito naman ay sa hinaharap. So makikita nyo may time essence din yung rhetoric, no? Pag forensic, ano yung kasalanan sa nakaraan? Kapag epideictic, ano yung papuri sa kasalukuyan, at deliberative, ano yun naman yung dapat nating gawin sa hinaharap, no? So itong hashtag Mass Testing Now PH, naging
mas deliberative, no, ang atake nito, na kapag nababasa mo yung mga kwento, mas nakikita mo sa sarili mo na ano ba yung mga gustong gawin ng mga netizens, lalo na ng gobyerno sa panahon na ito, 'di ba? Ano yung mga benepisyo na dapat nating makuha bilang mga citizens ng bansa, no? So iisipin natin ano yung pinakamagandang way to move forward or sa hinaharap. Ano yung pinakamagandang aksyon, no? Bilang gobyerno, bilang isang bansa upang lahat tayo makasurvive sa COVID-19 pandemic. So yun yung deliberative, no? Ano yung aksyon o polisiya na dapat ginagawa para sa hinaharap, no? Example, no? Ang daming mga tweets dati, no, na sinasabi, ito yung dapat nating gawin, no? Syempre una mass testing kasi yun yung tweets, no, na dapat lahat ng frontliners ay ma-mass test, mga doktor, mga nurse, mga delivery services, no? So dito na nahihikayat tayo na oo nga, no, may mga dapat pala tayong gawin bilang isang bansa, bilang isang gobyerno upang tayong lahat ay makasurvive sa COVID-19 pandemic, no? Ang daming mga nagte-trend na ito yung mga ginagawa ng ibang bansa, no? Dapat gayahin natin kasi effective siya. So makikita natin na yung panghihikayat, no? Merong pag binabasa natin yung mga tweets na ito, may mga solusyong suportado ng siyensya, no? At may mga namamatay kapag hindi natin ginawa ang solusyon na ito, lalo na sa bagal ng gobyerno noong mga panahon na ito. So makikita natin, no, pag clinic mo yung hashtag mass testing now PH, na hihikayat ka din, no, oo nga, no, ito pala yung mga dapat gawin kasi effective, scientifically proven, no, at ginagawa rin ito ng iba't ibang mga bansa, no, na effective sa bansa. Kasi aminin natin, no, tayo yung may pinaka mahabang quarantine period, no. So makikita natin yung mga ibang bansa no nakaka-move on na sila sa buhay nila. Tayo naka-face mask pa din, nag-face shield pa nga tayo noong mga panahon na iyon, 'di ba? So, pag sinabi nating mass testing now PH, pag clinic mo yung hashtag na iyon, lumalabas no na may mga kwento pa lang nakakahikayat sa atin na mas maging makabayan, mas maging Filipino, mas sumunod sa mga batas, no? At ito yung epekto ng panghikayat at retorika sa mga kwentong hashtags, no? So, para lang din sa pagtatapos at pagbubuod, no? Makikita natin na yung hashtag resbakuna, hashtag mass testing now, PH, no? Dito lumalabas na may mga kwento sa loob ng mga hashtags na ito. At ang mga hashtags ay kabilang sa mga pang-araw-araw na gawaing pangkomunikasyon na nagiging rhetorical, makapangyarihan at malaki yung epekto nito para sa ating lahat, no? So para lang din ibuod ito doon sa ating tema ng Pasinati 11, no? Sinasabi natin na merong mga rhetorical na epekto ang mga pang-araw-araw nating komunikasyon. So, kahit na hashtag OOTD man yan, kahit na hashtag Throwback Thursday, no? Itong mga hashtags na nilagay nyo dito, Sabado SWF, no? Sabi ni Sir Juan, hashtag 500 peso Noche Buena Challenge, no? Pag clinic natin ang mga hashtags na ito, makikita mo yung mga kwento ng mga ordinaryong Pilipino at paano tayo hinihikayat, no? Na tingnan yung kasalukuyan, yung nakaraan at yung hinaharap natin bilang isang bansa, no? So nagiging isang lugar din ito kung saan simbolikong natitipon-tipon ang mga mamamayan upang ipahayag ang kanilang mga karapatan, no? Nagiging lugar or espasyo ito, sinabi ko nga kanina, ad hoc public, no? Pansamantalang lugar o pansamantalang publiko kung saan tayong lahat pwede nating i-share kung masaya man tayo, malungkot man tayo, or nagagalit tayo tungkol sa mga issue, no? Siyempre maraming nagsasabi, online lang yan, no? Yung mga protesta na ito ay online protest lamang, wala silang epekto sa totoong buhay. Pero nakita rin naman natin, no? Yung paggamit ng hashtag resbakuna, marami siyang nahikayat na magpabakuna talaga, no? Upang mas maging maayos ang lahat. At yung hashtag mass testing now PH, no? At certain points, no? Bandang May or June noong 2020, tinanggap ng gobyerno na kailangan malaki na yung populasyon natin na COVID-19 test para maka-move forward tayo sa paggaling, no, at pag-usad ng ating ekonomiya. So kahit na online ang mga hashtags na ito at kahit na pang-araw-araw siya, malaki ang epekto niya, no, doon sa mga kaya nating gawin bilang isang bansa at bilang isang mamamayan, lalo na, no, I'm sure kapag gumagamit ka ng mga hashtags na ito, gusto mong may makinig sa'yo. At I'm sure maraming makikinig sa'yo, lalo na kapag trending ang mga hashtags na ito. Dahil nga ang bawat hashtag ay may kwento. No? So maraming salamat sa inyong pakikinig. Pero siguro para lang pahapyawan natin mamayang hapon no, yung aking activity.
isipin natin ano nga bang hashtag ngayon ang feeling nyo maraming kwento at paano natin siya maaaring pag-aralan pa. No? So, yun lamang, no? Kung may mga katanungan mamaya, pagkatapos naming tatlo, tsaka natin tatanggapin mga katanungan na ito. Maraming maraming salamat po sa pakikinig at laging tandaan no, na ang simpleng hashtag natin ay may kaakibat na kwento at makakahikayat ito ng iba't ibang mga tao. Yun lamang, maraming salamat po.